Mago. So you were swindling the government? I believe that is the case, Mr. Chairman. Napilitang umamin si Mago nang lumabas ang sworn testimony ng isang empleyado ng Pharmally Pharmaceutical. Sabi niya, pinalitan ng mga warehouse staff ang production date sticker ng mga face shield. Mula 2020 ay kinakabitan ito ng 2021. Ibig sabihin, pinapalitan nila ang expiry date ng mga face shield. Sobrang substandard po ng mga face shield na ginagawa namin. Ibig sabihin, hindi siya parang tinatapon. Kasama siya doon sa... Yes, ma'am. Kasama po siya kay Yupe, kay Madume, kay... Kasi po yung ibang face shield po doon, may mga yung ibang mga pumpon ng mga face shield na ginagawa po namin is mga naninilaw na po yung mga foam niya kasi iba, mga nangingitim na po kasi sa sobrang tagal na po na na-stock sa warehouse din po siguro nila na pinaglalagyan po bago po i-deliver dun sa amin. May paglilinaw lang kami sa tanong ni Senator Richard Gordon. So you were swindling the government? Habang gobyerno ang nalinlang, ang tunay na naswindel ay ang taong bayan. Pera natin ang ginamit na pambayad sa mga questionableng kontratang ito. Balikan natin ang mga naunang expose sa Pharmally. Hindi makakakopon ng 10 bilyong piso na kontrata ang unqualified na kumpanya tulad ng Pharmally kung hindi dahil sa mga katulad ni Lloyd Christopher Lau. Si Lau ang dating hepe ng procurement service ng Department of Budget and Management. Si Lau at iba pang tulad niya sa gobyerno ang nagbukas ng pinto para makapasok sa sistema ang mga walang kwentang middlemen na ito na laway lang at unholy alliances ang tunay na kapital. Ngayon, alam na natin bakit Pilipinas lang sa buong mundo ang nagmamandatong gumamit ng face shields.